minabuti ko na maghintay hanggang maipon ko yung mga dokumento, mga datos at alamin at aralin ng maigi lahat ng nilalaman ng ating BICAM report. Subalit, sa kasamaan palad, wala naman ako napala at nag-absent na lang po ako sa signing kasi hindi ko nga maintindihan ang sistema, yung proseso, parang hindi naman naibigay sa amin ng maaga, wala kaming pagkakataon mag-aral at walang karapatan pumirma ng blanco at kulang-kulang na dokumento. Dahil dito, tuloy-tuloy yung ratifikasyon, nakita ko lang yung kopya, tapos na daw, signing na nung hapon. At sa kabila ng pakikisuyo namin ni Senator Bato at yung iba pang senador na magkaroon ng transparency, kahit live streaming pa, bakit hindi? Hindi naman kami napagbigyan. At ang pinakamalala, nung nabuklat sa wakas yung kakaprasong mga dokumento tungkol sa BICAM report, mas lalong malala at nagulat na lang kami sa mga linalaman. Yun. At kagabi, mahaba-haba, hindi ako madalas nag-privilege speech. Alam naman ninyo, ito lang yung ikalawa kong privilege speech sa 6 na taon. Hindi ako mahilig mag-privilege speech. Kaya lang, ang problema, matagal na akong budget nerd, matagal na akong nakatutok sa budget. Ipagtatapat ko yung edad ko. Noong 1983, sa Batasang Pambansa, nag-aaral kami ng budget kay Minister of State, Vitas Teodoro, at si Jimmy Laya pa noon, line item lahat. Pagkatapos noon, 1998, ako yung Vice Chairman for the Opposition for 3 terms sa Kongreso, 1998 hanggang 2007. 2016 hanggang 2020, ako na ang Vice Chair din sa budget natin sa finance. Kaya medyo mabigat ito sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Kung maalala ninyo yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na approved of third reading 11 December 2023. Katagal-tagal. Tapos napirmahan lang 30 September 2024. Pabalik-balik yan, nakailang BICAM yan, nakailang pabalik-balik sa ating mga mambabatas. Yung mas malala, yung ito lang, yung Magna Carta for Seafarers, kung nahirapan si Senator Villar noon sa kanyang agricultural sabotage, si Senator Tulfo, talaga naman pinagtyagaan. Ang Magna Carta for Seafarers, kasama ko sa BICAM yan, yung initial schedule for signing, napunta na kami sa Malacanang, andun na lahat ng stakeholders, nakapaguna, in effect, ceremonial na lamang noong February 26, 2024. The actual date of signing was September 23, 2024. So nakita natin, ang haba nun, di ba? 7 buwan bago matapos. Hindi ko naman sinasabi na 7 buwan para gawin yung bagong budget. Kasi andyan naman yung NEP, iilan lang naman ang mga posisyon na talagang controversial, pwede na natin pagsimulan. Tulad nga nung sinabi kahapon, talagang pwede naman tayo magtrabaho ng Pasko. Wala namang halos Pasko at bakasyon ang aming nabitira. Wala naman silang biyahe. Di magtiis din tayo konti. Pero kung hindi i-recommend sa BICAM, kung hindi babalik sa BICAM, hindi pa pinang binisyon ng Malacanang, kaya naman sa executive level address yung mga controversial provision ng budget. Ako ay nangangamba at kinakabahan na baka naman hindi tama ang payo sa aking kapatid. Alam po ninyo, technically, I think the President is absolutely right that in fact, once the bill has been endorsed to him and it's already on his table, all he can do is to veto line by line the budget. However,
The reality is that time and again, as mentioned under the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act as well as the Magna Carta for Seafarers, time and again it has occurred that the executive has enjoined the legislature to take a second look at their bicameral report when it is unacceptable, perhaps unimplementable, or otherwise requires further study. Pwede naman pakiusapan yan. Maliwanag naman yan eh. At saka, ang hirap kasi sa veto, mauwi sa zero. Magiging zero. Kung ano man line item na veto, wala naman pupuntahan yan kundi zero. Eh, naka-zero na nga yung PhilHealth, ine-negative 74 billion pa ba? Eh, asang zero na yan. Tapos yung mga 4Ps, nasa 50 billion na tinanggal, isisiro pa ba natin yung buong 116 billion? Yan ang problema natin, eh, very limited yung veto power. At ang duda, nagkakaroon tuloy ng malisya at ba ang mga tao, unang-una mauuwian sa 2019 budget. At kung maglilimos tayo para makakuha ng MAIP, dahil yun nga, yung PhilHealth, wala na. Kahit miyembro ka ng PhilHealth na may karapatan na kumuha ng doktor, magkagamot, pumunta sa ospital, may karapatan ka doon, di ba, kapag PhilHealth member ka. Ngayon, at ang PhilHealth, eh, konti-konti na lamang yung wala na, zero na nga yung operating expenses niya, mapipilitan ka ngayon, malikluhod, at pumila sa malalakas na mga opisyal na may MAIP, yung medical assistant. Ganon din ang mangyayari sa mga 4Ps. Kung dati yung 4.4 million families na saklaw ng 4Ps program, eh, merong inaabangan at inaasahan kada buwan. Ngayon, talagang pipila ka na naman at parang hihingi ka na naman, luluhod ka na naman sa malalakas para humingi ng akap. Parang gano'n na lang ang nangyayari. Gano'n din, siguro, kapag dito, malamang mauuwi nga, katulad ng nabanggit ko, sa FLR for later release. Tapos pupunta ka sa DBM, sa DPWH, lalakarin kung sino malakas, yun ang okay. Kaya nananawagan ako kay Executive Secretary Bersamin. Alam naman natin na technically, legally, perhaps literally, the only power remaining with the President with regard to a budget is simply a veto, a line item veto. However, he, Executive Secretary Bersamin, has on more than one occasion already urged the restoration of the budget of a law to the BICAM Committee. Paulit-ulit na nakita na natin yan. Kasi ako'y kinakabahan. Mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Constitution, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Education talaga napakaliwanag, ang haba pa. Ensure that teaching will attract and retain its rightful share, etc. Ang liwanag ng utos ng ating Constitution. Eh bakit nasa 900 billion lang yan, samantalang yung DPWH eh nasa 1.1 plus trillion. Nakakakabay. Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung aking konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahin yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Pati naman yung mga project na binanggit at inaasahan ng taong bayan sa SONA, eh parang nawala na kasi isa na lang yung linya sa BICAM report, yung tinatawag na various infrastructure project. Pag tinatanong mo, sasabihin nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nakakaduda to nila. Anong VIP yan? Sino siya? Various infrastructure project, very important person, very important party list. Sino talaga?
ang nasa likod ng DIP, ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin. Nandun sa inyong privilege speech kahapon, sabi niyo, sa February yung may nangyaring himala pagdating sa BICAM. Part mo kayo ng BICAM panel. Sa tingin niyo, sino ang involved? Sino ang nagkaroon ng kapabayaan? Bakit nakaresort yun sa tingin niyo yung mga himala na nangyari daan sa 2020? Hindi ko alam kasi BICAM panel nga kami, pero nag-picture taking lang kami. Alam naman ninyo yung sistema. Ako'y humingi ng tulong, talaga umpisa pa lang, sinabi ko na. At sumulat ako, formal akong sumulat sa ating SP, sa chair, Grace po. Sumulat naman talaga ako at sinabi ko sa kanila kung maaari, pwede ba? At tinanggap nila yung sulat ika-5 ng Nobyembre na nakikiusap ako, gawing klaro ang BICAM conference, gawing publiko para magkaroon ng diskusyon, malaman ng lahat. Hindi ko naman sinasabi na line by line, yung malalaki man lang, yung billion-billion. Huwag naman yung nagugalanta na lang kami lahat at biglang yung hawak mong subcommittee na pinagtsagaan mo na i-debate, i-hearing, ilang beses nakikisuyo ka. Ako, ilang beses kami nag-meeting, formal meeting, 2 beses kami nag-hearing sa subcommittee ng DSWD. Baka tapos ilang meeting na informal, isang katutak na tawag, isang damakmak na papel. Abi, wala nang banggit ng akap. Biglang sumulpot na naman sa BICAM. Saan galing yun? Wala sa prioridad ng Pangulo. Wala rin naman dun sa Congress version. Wala rin sa Senate Committee. Bakit biglang umapir yan sa BICAM? Nagulat naman ako at nalulungkot ako kasi kumbaga dinedma lang yung sulat. Dinedma rin si Senator Bato na sinabi niya, pwede ba? Huwag tayong magmumukhang tanga. Pwede bang pag-usapan muna para mabasa namin at least. Noong November 28 yun. Tapos nung December 11, yung ikalawa at huling meeting ng BICAM, sabi nila, magpipirmahan na. Sabi ko, asan report na mabasa man lang? Sabi nila, wala pa eh. Ganon. Ayoko na, natakot na ako. Dalag-dala na ako sa ganyang usapin. Gusto ko makisama, pero kung blanco at kulang-kulang ng dokumento, paano ka naman pipirman? Takot mo lang. So, hindi na ako sumikot ng December 11, kung madaling sabi. At sa wakas, nung mga bandang alas 6 ng hapon na yun, napadala yung email sa opisina ko at doon nakita ko na nakapirma na yung ilan. Pero nakausap ko yung ibang senador, diskumpiyado sila kasi na napirmahan nila yung front page lang. Yung iba talaga hindi sila happy. Kasi nung nakita nila yung ibang pahina, ano to, ba't ganito? Pati sila nagkagulatan. Pero binilang na yon as 16. Hindi na pwedeng bawiin. Hindi na daw pwedeng bawiin kahit page 1 lang sa 100 plus ang pinirmahan dapat. So, ma'am, si Senator... Kasi yung sa rules kasi ng House, talagang klarong-klaro na every page ka pipirma. Dito sa atin, wala namang klarong rules pero nakaugalian na, tradisyon na, custom. So, ma'am, si Senator Grace po, as Chairman ng Committee on Finance, ang inyong inasahan, pinaglaban sana yung Senate version pagdating sa BICAM? Well, alam naman natin na aminado naman si Chair na hindi siya masyadong sanay sa budget at magpapatulong talaga kay SP. Kaya ang alam ko, sina SP ang nakipag-usap. Basta ang alam ko, hindi ko alam kung sino ng tipon-tipon, basta ang alam ko talaga, hindi kami kasali. Ma'am, yun ang klaro sa akin kasi wala ako dun eh. Ang nakita ko na lang, yung first nga, yung 28 November, tapos yung 11 December. Ayun, yun lang yun. Pero before December 11, ma'am, nabigyan ba kayong advance copy or hindi? No, I didn't get a single copy, which is why I determined not to go hearing that I would be compelled to sign dahil nasa publiko ka na, kahiyaan na, makisama ka, pilitin ka pumirma, nakakahiya naman yung ganon. So, ma'am, kung paano sa inyo ang best remedy, ibalik sa BICAM, direkta niyo na po ba nakausap si PBBM? Hindi. Oo, kaya nga, sinasabi ko nga, sana kayuhan na lang. Kasi technically tama naman na hindi na pwedeng ibalik sa BICAM kung nasa desk na niya. Pero alam natin ang katotohanan. Ano nangyari doon sa Seafarers Act? Nakakatuwa nakaupo na kami lahat sa Malacanang. Ceremonial na lang, picture taking, kumbaga, tapos na. Biglang
February 26 ng Lunes, ando na kami, alas 9 pa lang, initial schedule ng signing for Magna Carta Amendment. Abay, matindi yata ang lobby tungkol sa escrow account at may mga shipping groups na umaalmas na napakaraming requirement daw. Isipin nyo, 7 buwan bago natapos at nakipagbunuan ulit September 23. So, ibig ko sabihin, it can be done. It can be done. If we are determined to make a change in the budget, it can be done. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act suffered the same fate. I know that Senator Villar had the long purgatory of waiting, constantly renegotiating, and meeting with the BICAM, with the congressman, and with the executive to finally come out from 11 December 2023 to 30 September 2024. Halos isang taon yun eh. Tagal eh. Ma'am, you have planned to personally talk to PBBM para sabihin yung mga... Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niya, huwag makialam. Ayaw niya himasok, manggugulo. Pero para sa akin, huwag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Kaya kay ES na ako nananawagan, kay DBM kanina sa ating public works, DBM lalo, kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masangwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP yung 4Ps, ginawa na natin for later release lahat ng public works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yun kasi talagang eleksyon na. So, para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkabulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka eh. Pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Pero dun sa last meeting ng BICAM, sa statement ni Senate President Jesus Cordero, in-assure niya na yung 2025 BICAM report sumusuporta daw sa mga priority programs and projects ng administration dahil dapat daw suportahan yung administration considering na ganun kalaki ang naging boto ni PBBM. Kaya yung in-assure niya nung signing niya ng BICAM report. Hindi ko kasi narinig si SP, hindi kasi kami nag-caucus, kaya hindi ko masyadong alam kung ano ibig na sabihin. Ang akin lang, yung statement din kanina ni Pangulo, tama naman yung sinasabi niya, wala naman dun sa NEP, wala naman dun sa Congress version. Sabi niya, tama, totoo, exactly what happened to me, at saka nagulat na lang dun sa BICAM, binibito daw niya. Tama naman yun, sa palagay ko, sakto naman yung sinasabi niya. At gusto ko sana balikan, Section 25, hindi ko nabanggit sa speech ko, Article 6, ang haba na pinipipigan na ako ng maigi ng mga bossing namin kagagabi. Pero yung Section 25, tungkol sa budget yan, sa Constitution, ang liwanag, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Walang increase, pwede magbawas. So, bakit iba-iba yung nagawa? And then, no provision shall be embraced unless it relates specifically to a particular appropriation. Wala nang particular eh. Various infrastructure projects. Pipirma ka ba ng ganun? Ano yung various na yun? Ito, pag tinanong mo, hindi ko alam eh, various infrastructure projects, BIP nga eh. Nagkakamali siya tuloy lahat. Na yun. Tapos, the procedure in approving appropriation shall strictly follow the procedure for approving appropriation. Walang lihim, walang dilim sa ating saligang batas. Our Constitution is neither obtuse nor complicated. It's very, very clear-cut. It instructs us exactly what to do, and
it's very, very clear that there appear to be violations. So, may basis so kung sakaling may question sa Korte Suprema sa yung provision ng 2025 budget. Sana wag na tayo mauwi doon. Sa totoo lang, yung kinautasan naman, wala namang pangkuha ng abogado, wala namang lobby. Yung mga may sakit na umaasa sa PhilHealth, paano naman yung pupunta sa Korte Suprema? Dudulog ba naman ng kanilang hinaing yung ating 4Ps? Hindi naman kaya ng ating mga retired sundalo. Paano ba naman yung mga yung pupunta pa sa Korte Suprema? Gawan na lang natin ang paraan, kaya sana yung DBM, Secretary Amina, please, wag naman FLR naman ang uwian natin. At saka yung ating Secretary Bersamin, ibalik na lang natin yung pakiusapan na nangyari dati, yung hindi katanggap-tanggap yung ilang batas noong nakaraang taon. Ma'am, doon sa 2024 budget, disappointed ka rin, na-surprise ka rin dahil may mga insertion pagdating sa BICAM, di ba? May sinigil ng AKAP, yung pondo sa PI, sa COMELEC. So, kung ikukumpara dito sa 2025 budget, mas matindi sa niya, very bad budget. Very bad budget, Diba? ha? Mas masama ba? Mas worse ba itong 2025 budget kumpara sa 2024? Well, ito yung binabanggit ko. Natatakot ako sa utos ng kalibang batas. Yun ang maliwanag. Doon naman, talagang gulatan nga doon. Pero ito yung violation of the Constitution, nakakatakot. Section 25, Article 14. Parang ang dami na nito. Ang daming kaduda-duda, kakanervyos. Tapos yung mga batas, yung PhilHealth law, very clear naman yan eh. Na talagang may bahagi dyan para sa operation of cost. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ng Mr. Ledesma tungkol sa 150 excess fund na naman. May excess fund na nung 90 billion, may 150 na naman. Ano kaya yun? Hindi ko nga maintindihan hanggang ngayon, hindi pa nga sila nakakaipon ng required actuarial 2 years expenses. Diba? Para magkaroon sila ng reserve investment fund. Kasi insurance yan dapat may ipon. Kasi kung sabay-sabay mag-claim, mauubos. Kaya kailangan laging reserve fund. Ang reserve fund hindi ginagalaw talaga dapat. As a matter of fact, kulang pa nga yung ipon nila eh. So, okay, before niyan, ang PhilHealth po kasi ngayon may statement na kahit zero subsidy, kaya daw nilang i-improve, palawakin yung health services na ibibigay nila next year. Yes, currently, to the best of my knowledge, I'm not aware of 150 excess na naman. Bakit na naman yan kung saan. Pero my information is that until today, the PhilHealth has not even created an investment reserve fund as required because they've never exceeded the ceiling of 2 years projected program expenditures. So, kulang na kulang pa rin yung pera nila. Walang surplus, as stated. Kasi yung actuarial reserve, yung na-compute, yung actuarial cap, is not yet met. May cap kasi yan pag insurance, di ba, meron ng ipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay ng claim, para hindi ka maubusan. Yun ang problema. Wala pa nga silang investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At ang liwanag na kinakailangan talaga sa Universal Healthcare Act na magkaroon tayo ng program reserve fund at kailangan din na may share talaga sa tax collections yung program. Si PBBM ang nagsabi na bakit nabibigyan ng subsidy kung ang laki naman yung reserve fund o laki ng pondo ng PhilHealth na hindi nila ginagamit. So, Yes. Hindi ba parang na-inform ng tama si Presidente? Initially, parang sinabi niya, bakit mo ba bibigyan na ng subsidy and dami pang pondo? Hindi ko alam, pero ang alam ko lamang, talagang tulad ng lahat ng insurance fund, kinakailangan talaga, may actuarial cap yan. Talagang may iipon. Ganun. Ayun. Okay na, and then yung pa? I just wanted to rectify yung NEP, wala siyang AKAP. Pero yung Congress version pala may 39 billion. Nakalimutan ko pero gusto ko lang i-clarify na walang AKAP nung sa NEP. Doon nag-hearing kami sa DSWD, paulit-ulit kong tinatanong, paano ba yung AKAP? Ay hindi, wala nang priority yun. Paano ba yung AKAP? Ikalawang hearing, informally, siguraduhin na natin para maayos na natin yung mga alituntunin. Kasi hindi naman ako kontra sa ayuda, gusto ko lang maayos. Nalalabuhan kasi ako sa AKAP, ang sabi ba naman,
lahat daw ng tinamaan ng inflasyon. Malumblog ko. Lahat naman yata, biktima ng inflation. Hindi na bang hindi? Tapos tinanong ko, hindi naman pwede yun. Labo, lahat naman tayo tinamaan ng inflation. Hindi. Yung kulang sa kita. Naku, tumiwanag pa yan. Sino ba yung kulang sa kita? Hindi, yung near poor. Eh, paano yung talagang poor? Hindi pa nga tayo nakakapagbigay sa totoong poor na PWD, na seriously challenged, yung mga nakaratay na mga lola at lolo, yung mga solo parent, ang dami pa nakapila dyan, di pa natin nabibigyan. Laki-laki na ng utang natin sa mga senior, eh bibigyan pa natin yung mga near poor at yung mga sinasabing kapos ang kinikita. Ang birang buhay to. Okay, ma'am. Hi, ma'am. Ma'am, were you able to talk to SP or Sen? And after your speech, kasi doon sa speech nyo, sinabi nyo, ginagawa pa ba natin ang trabaho natin? So clearly, hindi po kayo happy din sa performance ng Senator sa BICAM. Hindi ko naman sinisita yung aking mga bossing at yung mga kasamahan sa Senado kasi hindi ko nga alam kung ano nangyari. So, nagkausap naman kami ni Grace at alam niya mainit ang ulo ko. At sinabi ko sa kanya, hindi naman kita sinisisi pagkat alam ko na hindi naman ikaw ang gumagawa ng lahat, hindi ka naman talaga ang nag-o-order dyan, eh nakikisama rin tayong maigi, gusto natin tumulong. Yun lang, hindi ko naman sinisisi si SP, hindi ko alam ang nangyari eh. Ma'am, di nyo sila sinisisi even if lumusot yung AKAP na pinayagan ng Senate members sa BICAM, sir? Alam mo ba, ang sinabi ko kasi, yung AKAP, hindi naman masama kung madadagdagan yung AIC sa tulong sa tao, bakit hindi? Ang gusto ko lang, maliwanag. Yung maliwanag ang alituntunin, hindi yung malabong ganyan. Yung sa AIC kasi, maliwanag. Kapag may namatay, o meron kang maaasahan burial assistance. Kapag may nagkasakit, may pang-chemo, may pang-dialysis. Kung nasalanta ng bagyo, andyan ka rin. Diba? So, klaro naman yun. Yung AKAP, talagang nalabuan ako ng todo-todo. Pero ma'am, yung AKAP kasi parang may powers yata yung senators or congressmen to refer Ayun yung na nga, beneficiaries. okay. Yun pa ang isang nakakanervyos dahil ang klaro-klaro, nadali na yung ilang senador dyan sa Beliga versus Ochoa. Ang liwanag naman, kapag tapos na yung budget, walang sino mang mambabatas na makikialam sa implementasyon ng mga budget na linagay niya. Hindi naman po pwede yun. Labag na naman yan sa utos ng Korte Suprema na katumbas ng batas. So, ang daming problema nito, hindi ito malulutas sa simpleng panglalain dito. Pero, Okay, Nimpa. pero kung since ang decision na nga po ng Presidente hindi na ibabalik sa BICAM, so magla-line dito na lang, would you ask or are you asking the President to veto that specific provision ng sa AKAP? Hindi ko alam, pero may nabanggit siya kanina. So, tignan natin. Hindi ko pa alam eh, kasi yun nga, ang hirap-hirap magsalita kapag yung hawak mo na papeles, hindi kumpleto. Ang nakita ko lang yung AKAP kasi yun tapos nagsasabi sa akin tungkol sa DSWD, tanggal 50 billion sa 4-piece, tapos biglang lumitaw yung AKAP na ano yan, may partihan daw. Ang sabi, there's already an agreement with the Senate as to the 21 billion and the 5 billion. Medyo naasiwa yata ako doon. Anong partihan yan at anong areglo yan? Bawal yan eh. Kulong nga aabutin natin yan eh. So you're hoping na isa yun sa line item dito ng Presidente, ma'am? Hindi ko alam eh. Meron ba talagang akap? Parang labong-labong talaga ako dito. Nakalagay po kasi sa AKAP is 26 billion pesos. That's right, 26. Tapos may hatian daw. Ang pagkasabi. Ano ma'am effective defense program ni Senator Liz po na 21 billion Yeah, and for five, congressmen, 5 billion for the senators. So, ano yung dapat gawin dito, ma'am? Like, a veto or... Ang pinaka-importante sa lahat ng programa, una, isaayos yung mga alituntunin. Para sa akin, yung mga hatian na yan at partehan, naku talaga naman na nakakahiya naman yan at bawal talaga yan. Huwag na yun. Lumihis na tayo doon. Ang gawin natin, balikan natin yung programa, tignan kung talagang makakatulong sa tao. Ang rekomendasyon ko nga doon, pagkaisa na sa AIX, kasi yung AIX, alam na natin, itong AKAP, ang labo-labo. So,
So ma'am, kung hindi ma-address ng executive yung mga question natin. Sorry. Pero ma'am, pinag-usapan lang ba namin yung mayan? Parang, can the president do that? Kasi ma'am, he can only, maiisama lang ma'am yung akap sa That's why kung babay that's, ka mo. that, I'm in complete agreement with you. Kaya nga sinasabi ko, hindi sapat ang line item dito. Kasi malalim at matindi ang mga problema ng very bad budget na ito. Pag line item dito pa lamang, masasagot ba ang mga issues tungkol sa konstitusyon, sa paglalabag sa Korte Suprema, sa tutol sa iba't ibang batas, at higit sa lahat sa pangangailangan ng sambayanan? Talagang hindi kaya sa line item dito. Ang daming problema talaga eh. Malalim at masalimuot. So kung hindi babalik sa BICAM, talagang nanganganib ma'am na may question sa Korte Suprema. Hindi ko alam, pero ayoko nang umabot sa ganon. We all want to go ahead and work. Para sa akin, kung ibalik naman ito sa BICAM, hindi naman na ganon katindi o ganon ka sama ang delay. Kasi may pagsisimulan ka eh. Yung budget ng Pangulo in the first place, yung NEP. Konting respeto naman sa NEP at sa flagship project. Yun, balikan natin yun. Pagkatapos, palagay ko, yung controversial items, yun lang naman ang tututukan. Hindi naman lahat, you don't start from zero eh. Meron ka namang NEP na National Expenditure Program derived from the President. And clearly, that will be the basis. And yun nga, tulad ng sinabi ko, nangyari na naman yan. Kung sakasakali, pinakamalala na to, hindi magkasundo hanggang sa January, magre-reenacted budget ka on a per month basis. One naman yan eh. Eh di makahabol pa, hindi naman na ganun ka-tindi. As soon as a proper budget has been finalized, eh di yun na ang papalit dun sa 2024 budget. Okay, ma'am. So, ma'am, sorry, to clarify, mas open kayo na mag-reenacted budget na lang kaysa ipasa tong very bad budget na to? Yes. Hanggang end of the year, ma'am? Pero para sa akin, hindi kailangan umabot sa reenacted budget. Kaya kabulin to eh. Ilang may araw pa. Huwag na tayo muna masyadong magbiyahe at magbakasyon. Sulat lang sinabi ko, mahihirap, wala namang bakasyon, wala namang biyahe. Eh di magtingisan tayong lahat. So ma'am, kung magbabay ka, mga 1 month lang na magiging reenacted yung budget. Hindi naman ito tatagal ng ganun eh. Sabi ko nga, ay may net naman tayo, kayang kabulin yan. Kung seryoso tayo at talagang puspusan magtrabaho, magkasundo, at sabihin ng ating Pangulo, ng ES, ng DBM, eto talaga ang kinakailangan ng bansa, ito yung tutukan natin. Sa palagay ko, wala pang 1 linggo yan tapos. Ma'am, hindi ba during the BICAM, usually may mga tao naman ng executive, nandiyan yung budget secretary, okay may mga tao sila. So may consultation bago nabuo yung BICAM report. Hindi ko alam, wala akong nakita at walang may pag-usap sa akin. Pero before, di ba? Usually may representative ang executive sa BICAM. I don't remember seeing too many of them. Most of the people I saw were the staff, the LDRMO, the APRO group from Congress. But like I said, I was utterly and completely dismayed by the process, and I only went to one BICAM. In fact, there were only 2 BICAMs, and it lasted all of what? Ilang minuto lang yun. Sabi ni SP Cheese, wala naman daw talagang perfect budget. Kaya, Wala talaga. Pero, first time ko sa hinaba-haba, kinento ko na nga yung buong kasaysayan ko sa budget na nag-umpisa ng 1983. Nahihiya na nga ako eh. Maaga pa dyan, earlier pa, kasi nag-umpisa ako ng kabataang barangay, nung SK ako. Parati ako nanlilimos ng budget. Kaya parati akong dikit sa budget. Sa tinagal-tagal ko dyan sa budget, as administration, as opposition vice chairman, alam ko talaga na very bad budget talaga to. May himala talaga, nakakaiba. Yung mga dati, talaga naman may mali naman talaga eh. Alam natin yung wala namang perfect budget. Pero wag naman unconstitutional, illegal, immoral. so si Senate President Escudero is a lawyer, hindi niyo nakita kaya yun, ma'am? Yung mga sa tingin niyo ay illegal and constitutional. Hindi pa kami hindi kami nag-uusap eh. Wala kasi masyadong caucus.
Kaya napilitan ako ng privilege speech. Sabi ko nga, this is only the second time na tumayo ako ng privilege sa hinaba-haba ng panahon. 6 years na ako dito, this is the second time. Yung first time, agrarian reform. Yung second time, ito, kasi ayoko mapahamak ang aking kapatid. Okay. Ma'am, nung nag-privilege speech kayo, walang nag-react, walang nag-explain. What do you make of that? No, what happened was I was told that I was not going to have any interpellation. Hindi nagbawal yung interpellation. Sabi ko, sige, mag-privilege speech ka, pero wala nang tanong-tanong. Kahit pa paano na may explanation from Senator Poe, Basag naman pag yan, Madam basag. Presidency. Okay lang, dined na ako, pero nasabi ko naman yung dapat. Ma'am, do you think yung lumabas na although fake news naman daw na planong kudita sa leadership ni SPG, Ay naman, yan na naman, ako na naman ang sisisili. how do you think it has something to do with the budget, ma'am? At in timing, Wala. Kasi nauna yun eh. Nauna yun, di ba? bago Naglilikom daw ako ng pirma. Mhm. Eh, allergic ako sa pirma, di ba? Nadaanan ko na Pasko last year, yun na naman. Tapos kung bumalik tayo ng session, ayan na naman, yung panlilim lang ng pirma-pirma na yan. Eh, ma'am, ba't nga dun sa fake news na yun, kayong pinalabas na nangangalap ng firma? Ano kaya? Kayong pinalabas na nagsusulisip ng signature? Eh, ewan ko, baka naman galing sa kung saan yung mga balitang yan. Ako wala akong alam. Marites ako eh. Parati akong updated sa mga galaw dyan. Pero wala akong narinig at wala talagang alam. Eh, kung may alam ako, binalita ko na sa inyo. Nakakatamad na. Patapos na kami. Di ba? Isa na lang, ma'am, yung sa budget ng DPWH, naging 1.1 trillion pesos from 8 to 5 na nagdagdag ng 288. Kung sino dapat mag-explain? Kasi nakalagay nga, sabi niyo nga po, nakalagay lang various infrastructure Hindi na projects. nakakatawa eh, di ba? Walang detalye, walang nag-explain. So, sinong dapat na tumayo at mag-explain talaga? Hindi ko na nga alam eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko maintindihan itong proseso. Lahat lihim, lahat madilim, lahat malabo. Hindi ko nga alam kung sino gumawa ng ano eh. Ang pakalabo talaga. Dati, ang sinasabi may tatlong houses kapag budget. Yung lower house, yung upper house, yung BICAM. Eh ngayon, alin ba? Alin ba dun sa tatlo? Parang ang gulo eh. At saka dyan sa DPWH, dalawang linalabag niya na. Una, mas nalampasan pa ng DPWH yung edukasyon. Ikalawa, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Eh di ba obvious na lampas-lampas dun sa sinabi ng Pangulo? So, mga hindi maliwanag kung bakit nadagdagan o nabawasan sila ang may initiative yung DPWH and Patawid Pamilyang Pilipino Program naman, yung 50B. Yung 50B, oo. Hindi rin po klaro sa inyo bakit kung yes. Yun nga, as a general rule, as a matter of fact, it's in our rules. It's very clear in the rules of the Senate na meron dapat explanation at nakama ko yata yan sa aking PowerPoint. Usually, may explanation yan. O, papalitan natin to dahil mas mahalaga ito, dahil kulang na kulang ang pera rito. Maliwanag siya. Ngayon, ang explanation, dadagdagan ng comma, tutuldukan ng I. Anong klaseng explanation yun? Na hindi binanggit yung pagbabago. Nagpakalino yung out ma'am yung bad budget. Sorry? Kaninong lookout yun ma'am, yung bad budget? To be blamed. Well, right now, like I said, I'm in a state of confusion and rather abject ignorance as to who is really responsible for all this. Dahil even if I am officially a member of the BICAM, a vice chair of the Finance Committee, the truth is we were not consulted on these drastic changes made in the budget for 2025. Nagulat na ako dahil andun na eh, nakita natin yung sa ating rules ng Senate, maliwanag din eh, na kailangan explanatory kung bakit nagbago-bago. Pero ganun talaga eh. Pero yun nga ma'am, yung kawalan ng consultation, kanina dapat po yan, di ba? As a finance committee chairman, sana na-consult nila kayo.
Wala sa ugali kong nagtuturo eh. Pero ang akin na lamang, iwasto na lang natin, moving forward. Ayan na, nabulagta na tayo riyan. Moving forward na lang, let's try and rectify. So, kung maaari, ibalik sa BICAM, kahit nagbitaw na ang palasyo ng salita, baka naman si E.S. Bersamin, pwede niyang gawin yung ginawa niya sa anti-agricultural economic sabotage, pwede niyang ibalik katulad ng ginawa sa Magna Carta for Seafarers, at maayos ng maigi itong budget na ito. Ang laking kahihiyan, talagang trouble to para sa 2025. Pag nauwi ito, lahat sa AKAP, MAIP, lahat sa katutak na limos, pati sa FLR ng DBM. So ma'am, kaya ganyan din ang concern ninyo dahil kapag pinirmahan ito ni Presidente, siya yung malalagay sa alanganin. Ay, hindi ko alam, pero hindi talaga dapat pinalagdaan yung ganito kalabo. Okay, Amor and then Archie. Sabi po ni President Marcos, hindi naman daw po maaapektuhan or mababawasan yung services ng PhilHealth kahit zero subsidy sila for next year. Do you think that's possible po, ma'am, na hindi talaga maapektuhan yung PhilHealth services? Hindi ko talaga alam, pero ang maliwanag lang sa akin, yung nasa batas, no? Na yung PhilHealth talaga may bahagi talaga na para sa kanya. At pagbasahin natin, yung NEP, yung ORIG na provision para sa PhilHealth, ang liwanag naman, to be used for premiums of indirect contributors. Ibig sabihin nun, yung mahihirap, yung binabayaran yung premium ng gobyerno. Alam niyo, talagang iniisa-isa natin at talagang nililiko ng mga members ng PhilHealth, inaawa sa sweldo at talagang pilit nilang binabayaran yung premium. Bakit biglaan ang gobyerno nagdesisyon, hindi na babayaran lahat ng premium? Anong kaso yun? Tapos yung benefit package improvement, ayun, required din yan. Eh di, ibig sabihin wala nang improvement. Lahat naman tayo alam na kulang yung outpatient. Ilan lang chemo, ilan lang dialysis, wipe out ka na. Yung outpatient, pati yung in-hospital. Tapos, para sa beneficiaries ng pamana, kasama din yan. So lahat yan, wala ng premium. Lahat ng cannot afford, wala na silang PhilHealth. Instead, luluhod na lang sila sa may kapangyarihan at hihingi ng MAIP. And ma'am, you mentioned din po yung guarantee letters. Mga Yeah, GL. yung mga mahiwagang guarantee letter na binibigay ng mga politiko, di ba? Kami ang nagbibigay niyan. Eh, dapat emergency na lang yun eh. Pero kung PhilHealth member ka, may karapatan ka. Hindi ka magkikisuyo, hindi ka maglilimos sino man. Karapatan mo yan eh. At bayad ka ng premium. Ma'am, last na po, yung GL po ba, ma'am, paano po yung proseso nun? Nanggagaling po sa mga government offices yung GL, pero paano po ba yung process? Parang ganun, di ba? Hinihingi ng kung sino-sino mga pasyente na nangangailangan ng tulong, hihingi sila. Minsan tinutuhog lahat ng senador, tinutuhog kami lahat, mga congressman, hanggang mabuo yung halaga na kinakailangan nila. Pag kinapos na at nakailang chemo na, babalik na naman. Ganun talaga yun eh. Dapat hindi ganun eh. Palawakin na lamang nila for a reasonable amount yung PhilHealth benefits, exactly as intended by the NEP. Palawakin nila, dagdagan nila for a reasonable amount. Kasi parang 2.5 chemotherapy sessions lang ang afford dun sa outpatient. Parang ganun lang yun. Liit eh, alam ko, kapos na kapos, hindi ko na updated. Pero nung dating governor ko, parang ganun lang eh. Pakatapos sa yung dialysis, ganun din. Ang konti-konti, samantalang alam na natin, 2-3 times a week yan. Eh di wipe out kagad sa 1,000. Okay, Archie. This is a different topic, but you don't have to answer if you don't want to answer. I've been asked to ask you this question. How do you feel about Sagutin ko na. How do you feel about the dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of her father? What she intended to do at that time? Nung nasa ito. Balita pa ba yan? Palis na yan. Wala na akong may dadagdag. Siya kami dun sa third impeachment complaint against Vicky Sara na na-file today. Meron nga eh, di ba? Sakto-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw itong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Eh bigla akong kinabahan.
So, ano ibig sabihin nun? Ha? Itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin. Para Oo, alam mo, daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been marites. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakali umakyat dito sa Senate? Wala. Wala akong preparation, kasi alam ko kung ano yung gagawin ko. Kay Vice President Sara, Oo naman. Worth it, ma'am. Pero hindi ako oo naman. Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, diretso na lang kayo nag-usap, ma'am? Nung since kung maalala, nung nakita ko siya. Pero ma'am, since nung outburst na Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulog-sulutan na ibig. Pero parang tigil naman ngayon, ano yun ma'am, may na-work out kayo ceasefire, parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente at Dubai. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, ano nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate ng impeachment? Maraming nagpumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa, kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobre mga sundalong hindi bibigyan ng kung anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema, hindi ba dapat tutukan na lang at pagdadagdagan pa natin? Kung may naman yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, nabasa For the ko rin yan Philippines. na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas at iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o valuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang eh, parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang Lagay ng Google, ng Intel, Doon din yung Thailand, tayo nahuhuli, Vietnam, parang laki na ng foreign investment. nila. Although sinasabi may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila, ang ganda eh. Pero ma'am, before may Ann, marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay VP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung, at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko lang sila kasi marami yakang nang bubili. So maganda sana lang ang gagawin mo. May himala. Okay na yan. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Eh, same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, nandun din sila. Hindi naman sila papayag na mawala yun. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item dito siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng AKAP. Sinabi na ng ating Pangulo eh, wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpit yan? From GMA 7. Yes po, Darlene po. Darlene. Sen, first time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na mga narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Alam, ninyo na, isa lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly Hindi ko nililis nga na alam 1 kung ano yung basket trillion, impeachment. yung bang Nakapasok zero. yun sa budget? Sinasabi Hindi, nila? hindi naman yun. Napaka-literal naman yun. So, clarify lang po, ano po ba yung mga... Hindi, biro lang yun. Chismis lang yun. Sige, Marites na. Marites lang. From, Abangan ang susunod na kabanata. from UNTV. Ma'am, nagkakapon po. Reaction lang po. Isa sa nag-express po ng apprehension si former Secretary Roque, Harry Roque, na ito daw pong AKAP, another form of social services would be used for the sake of political agenda. Kasi nga, gaya na nabanggit ninyo, malapit na po ang eleksyon through vote buying daw po. Parang yun yung Alam mo, sa lahat ng may gusto sana
nitong mga dole-outs, ng mga pagbibigay ng cash, itong mga alleged social protection, sa lahat ng may gusto niyan, ako eh. Unang-una, re-electionist ako, di bongga sana. Ikalawa, nung umpisa niyan, pinaglaban ko yan eh. Nung umpisa, nung pinagdidiskusyonan yung Bayanihan 1 and 2, nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic, ayaw na ayaw ng ating mga finance managers ng panahon ngayon na magbibigay tayo ng cash. Alam na alangan sila sa cash eh. Pero sa akin, nung panahon na yon, damandam ako, talagang hirap na hirap ang tao, walang hanap buhay, walang pagkain, talagang walang trabaho. Sabi ko, pwede ba magbigay na lang ng cash? At talagang tinutulak ko siya. Kaya lang, at kasabay nun, tinulak ko rin yung sa land reform, dun sa Bayanihan 2. Kaya, ako nga yung mga promotor ng ganyan eh. Kaya gusto ko na may ayuda. Nagulat lang ako, nagkaganito. At yun nga, nagkakaroon sa laki ng halaga at sa kalabuan ng alituntunin, talagang hindi mo masisisi na nagkakaduda na pampolitika. Lalo't naririnig mo, yung daing na napakarami, na hindi ako nakatanggap, hindi ako malakas kay mayor, kay congressman, kay kapitan, kung sino. Ayun, mas lalo ka talaga magdududa. Okay, Lipa. Tama po ba? Past kagabi, sa second reading yung babaguhin yung term ng mga barangay SK official? 4 years na lang instead of 6 years pa. Yes, ang pinag-usapan, ako, yung binabatbat ko yung 6 years, pero may ilang senador na umaalma na napakahaba raw at gawin na lamang 4 years. Sabi ko naman, hindi ba dapat 5 years man lang pagkat yung actual average number of years served since 1982 is 5 years. Nag-umpisa kasi yan 6 years talaga. Tapos naging 5. Anyway, ayaw pumayag ng iba, sabi ko sige na lang, para lang panatag ang kalooban ng lahat, including COMELEC, na ipapaubaya muna yung eleksyon at gagawin 2027, first Monday na po. So, 3-4 year terms ang pinag-usapan. Pero hindi ko alam kasi alam ko sa Kongreso talagang nananatili pa rin sila sa 6 na taon. And then, pass na sa second reading na? Yes, I think so. So, kung 4 years and then ilang beses ka rin mag-elect? Tatlo. 3 terms. So, balik ko. Anyway, I'm Pablo. At yun nga, at pinagdiskusyonan din namin yung sa SK. Kasi yung sa SK naman, controlled by their age. Di ba? May limitasyon sila na sa 30. Ma'am, nung ka pa nananawagan na sana dahil nila sa korte yung mga issues against former President Duterte kaugnay ng war on drugs. Finally, may committee report na yung Quadcom Committee. Kaya lang, ang kanila recommendation, mag-file ng kaso against former President Duterte, Senator De La Rosa, Bongo, paglabag daw sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Genocide and Other Crime Against Life. I think karapatan ng mga committee sa Congress maglabas ng anumang committee report at mag-recommend ng pagpatay ng kaso. Ako, noong pa, sinasabi ko na talaga, dali na sa korte, sapat na yung ebidensya. Kung tingin ninyo, yung katibayan na isapat, dali na sa korte yan, sa lalong madaling panahon, pagkat hindi naman nakakapag-convict, parusa, sentensya, ang ating mga mambabatas. Dilan na natin. Dapat kung may dapat managot, pasagutin na kaagad. Bakit papatatagalin? Alam naman ninyo, tamad ako pumunta sa investigasyon, di ako napunta eh. Kung ibang mga hearing, matyaga ako dyan, kahit magdamagan tayo dyan. Pero yung investigasyon, kapag hindi klaro sa akin, kung ano yung in aid of legislation, kung talagang papaltan ba nila yung yung sa police, yung sa PNP modernization, isasama ba yung IFA, yung mga yon, papaltan ba yon o papaltan ba yung pagsusuri at yung audit doon sa confidential fund, sa contingency, calamity fund, yung ba ang pakay? Kung hindi maliwanag sa akin, hindi ako mapunta eh. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko doon.
Okay, last two questions from JB ng IBC 30. Sa Kamara po kasi lusot na yung pag-postpone sa farm elections. Any action? Hindi ko alam. Oo, nabalitaan ko nga, pero pinila nga rito ng ating Senate President. Maraming nag-o-object, pero marami namang suportado. Maski yung mga grupo na dati-rati ay tinututulan yung farm election. Naalala ko nung 18th Congress, sila yung galit na galit dyan. Pero ngayon, andyan na yung BTC, yung MI, MILF, lahat sila gustong-gusto na magkaroon ng eleksyon. Madalas ako sa Mindanao, sa totoo lang, at ang pakiramdam ko, gustong-gusto na ng ating mga kapatid na Muslim magkaroon ng karapatan bumoto at pumili ng kanilang sariling mga leader. Overdue na eh. Kasi kumbaga, ikatlong postponement na to eh. Hindi na tama. Parang matagal ng patagal eh. Ba't naman natin pinag-iintay? So, yung RAA after ng ratification ng Senate, ano ba? Transmitted, sorry, sa Malacanang. Yes, pirmahan na. Ang problema, katulad nung sa Korean, hindi pa pala pasado sa Japan. Kasi ang gulo nila eh, di ba nagkakaroon sila ng pagbabago ng Prime Minister and so on. So, tayo, tatapusin na natin kaagad-agad, wala nang matigil. Ang susunod, kailangan na sa Japan naman i-ratify rin para maging effective. So technically, wala pang benefits na may dudulot yung ratification. Actually, even without the RAA, may benepisyo na tayo eh. Kasi nagkaroon na ng donasyon sa Official Security Assistance, yung bago nilang financial service, na nagbigay na sila ng mga radar at saka mga air surveillance equipment sa ating Air Force at tutulong rin sa Coast Guard. Yung iba binili natin at bumili rin tayo ng mga barko sa kanila. So we ordered another 12 boats, so I believe that all this maritime and air domain awareness will be very helpful to us. And the Japanese have a lot of technology to share, a lot of equipment that will be helpful. Given our state of affairs. Nalungkot nga ako, 15 billion. Ito naman, nauwi sa budget, 15 billion, kinautas sa Armed Forces Modernization. Sabi ko, tapang-tapangan, naangas natin magsalita, wala palang pagbili ng baril. Ano ba naman yun? Ang klase yan. Tapos, hindi ba naman malolokoral, tinanggal pa yung mga pensyon ng ating matatandang sundalo. Hindi mo yata tama yun. Paano pa naman